Noong unang panahon, sa lupain ng Israel, naghahari si Haring Ahab kasama ang kanyang asawang si Jezebel. Sila ang nagdala ng pagsamba kay Baal, isang Diyos-Diyosan na sinasabing nagdudulot ng ulan at ani. Halos lahat ng tao ay sumunod na rin, maliban sa iilan. Pero may isang lalaki na hindi natakot, si Elijah mula sa Tisbe. Bigla siyang lumitaw sa harap ni Haring Ahab at sinabi ng malakas, "Sa buhay ng Panginoon na aking sinusundan, walang hamog o ulan ang tatama sa lupaing ito sa mga darating na taon. Maliban kung sabihin ko mismo." Pagkatapos ay umalis siya. Walang sinumang nakakaalam kung saan siya pupunta. Dinala siya ng Diyos sa ilog ng Cherith. Doon, uminom siya sa ilog at araw-araw dumarating ang mga uwak na may daladalang tinapay at karne, umaga at hapon, hanggang sa natuyo ang ilog dahil sa tagtuyot. Muli siyang pinadala ng Diyos sa Zarephath sa lupain pa ng Sidon, kung saan nakatira ang isang byuda. Nakita niya ang babae na nangongolekta ng mga tuyong sanga. Gutom na ito, at iyon na raw ang huling pagkain nila ng kanyang anak, kaunting harina at konting langis. Sinabi ni Elijah, "Huwag kang matakot, una kang magluto para sa akin ng maliit na tinapay. Pagkatapos ay para sa iyo at sa anak mo. Sapagkat sinasabi ng Panginoon, ang garapon ng harina ay hindi mauubos, at ang pitsel ng langis ay hindi matutuyo hanggang sa muling mag-ulan sa lupa." Naniwala ang byuda at totoo nga. Kahit ilang taon na ang lumipas, hindi nauubos ang harina at langis. Buhay sila sa himala araw-araw. Pero isang araw biglang nagkasakit ng malubha ang anak ng byuda. Huminto ang hininga nito. Umiiyak ang ina at sinabi kay Elijah, "Bakit mo ba dinala ang Diyos sa akin para alalahanin ang aking kasalanan at patayin ang aking anak?" Dinala ni Elijah ang bata sa itaas na silid. Inilatag niya ito sa kanyang higaan, pagkatapos ay 3 beses nanikluhod at sumigaw, "Panginoon kong Diyos, ibalik mo sa bata ang kanyang buhay." At bumalik ang hininga ng bata, nabuhay ito muli. Nang makita iyon ng ina, sinabi niya, "Ngayon alam ko, ikaw ay tunay na lalaki ng Diyos, at ang salita ng Panginoon sa iyong bibig ay totoo." Pagkatapos ng 3 taon at kalahati ng tagtuyot, tinawag na naman si Elijah. "Magpakita ka kay Ahab, bibigyan ko ulit ng ulan ng lupa." Sa bundok Carmel, hinamon ni Elijah ang 450 propeta ni Baal at 400 propeta ni Asherah. Sinabi niya sa harap ng buong bayan, "Hanggang kailan kayo mag-aalinlangan sa pagitan ng dalawang paniniwala? Kung ang Panginoon ang Diyos, sundin ninyo siya. Kung si Baal, sundin ninyo rin siya." Walang sumagot, naghanda sila ng 2 toro. Ang isa para kay Baal, ang isa para sa Panginoon. Sinabi ni Elijah, "Tumawag kayo sa inyong Diyos at ako'y tatawag sa Panginoon." Ang Diyos na sumasagot sa apoy, siya ang tunay na Diyos. Mula umaga hanggang hapon, sumisigaw, sumasayaw at nagpapahirap ang mga propeta ni Baal. Walang sagot, walang apoy. Pagkatapos, tinawag ni Elijah ang bayan. Inayos niya ang dambana ng Panginoon. Pinuno niya ng tubig ang altar at kanal sa paligid nito, 4 beses na binuhusan. Tumingala siya at nanalangin ng mahina pero puno ng paniniwala. "Panginoon Diyos ni Abraham, Isaac at Israel, sagutin mo ako ngayon upang maalaman ng bayang ito na ikaw ang Diyos at ikaw ang nagbalik ng kanilang puso." Bigla, bumaba ang apoy mula sa langit. Sinupok nito ang handog, ang kahoy, ang mga bato, ang lupa, at kahit ang tubig sa kanal walang natira. Nang makita iyon ng bayan, nagpatira pa sila at sumigaw ng sabay-sabay, "Ang Panginoon, siya ang Diyos. Ang Panginoon, siya ang Diyos." Pagkatapos noon, bumalik ang ulan, malakas, sagana, parang biyaya na matagal nang hinihintay. Si Elijah ay tumakbo sa harap ng karwahe ni Ahab hanggang Jezreel, isang tanda na kasama niya ang kapangyarihan ng Diyos. At iyon ang kwento ng propetang hindi natakot harapin ang hari, ang libu-libong tao, at maging ang mga huwad na Diyos. Dahil alam niyang totoo ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran.